mag-apply sa loan application, tapos habang nag-aantay ka ng resulta, ay nakaplano na ang lahat. Pag na-approve ako, pambayad ko to ng kuryente. Pang milk tea ko to. Tapos, konting grocery din. Di ba? Ang saya-saya. Nakaplano na lahat sa'yo. Hindi pa man dumadating na uubos na parte-parte mo na. Tapos, maya-maya, decline! Aba, teka lang, naghahanap ba ako ng loan o naghahanap ako ng taong magre-reject sa akin? Kung ikaw, Carilon, ay sawa na makita yung salitang decline or we're sorry, we cannot approve your request. Panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil baka ginagawa mo pala ang isa sa mga dahilan kung bakit pa ulit-ulit yung hindi na-approve. At ito na nga mga Carilon, wag na natin patagalin yan. Ito yung unang reason. Apply ka ng apply sa mga loan application. Wala kang pinapalagpas. Aminin! Kasi mga Carilon, may mga tao na kapag ka-decline sa isang loan application, parang mga nasa buffet. Tikman natin lahat. Subukan natin lahat. Applyan natin lahat. Tama? Kaya ang nangyari, decline sa una, apply sa pangalawa, apply sa pangatlo. Kaya pagtingin mo sa phone mo, loan up, loan up, loan up, loan up. Mas marami pang loan application kesa sa family picture dyan sa cellphone mo. Kasi mga Carilon, minsan nakikita ng system na sunod-sunod yung pag-a-apply mo, kaya mas nagiging maingat sila. So, red flag, yung sunod-sunod na pag-a-apply natin. At pangalawang dahilan nga natin mga Carilon ay mali ang details or hindi nagtutugma-tugma yung inyong mga information. Ito talaga yung hindi napapansin ng marami. Sa ID mo, halimbawa sa ID mo nakalagay Juan de la Cruz. Sa application naman, Juan Cruz lang. Sa isa mo namang in-applyan, J. Cruz lang. Kaya pati yung computer Carilon, napakamot na lang ng ulo kasi hindi alam kung alin ka ba doon, kung totoo ka pa ba talaga. Kapag hindi nagtutugma yung mga detalye mga Carilon, posible talaga na ma-decline tayo dito. Kahit na wala ka namang masamang intention. Mga Carilon, eto naman yung pangatlong dahilan. Marami ka ng utang. Ito talaga yung medyo masakit. Yung ayaw na tayong pahiramin kasi alam mo din sa sarili mo na madami ka ng utang. Carilon, kapag marami ka ng existing loan, iniisip din ng mga lender kung kakayanin mo pa bang magbayad ng panibago. So, concerned pa pala sila sa atin, kapag nade-decline tayo. Parang ganito lang yan, mga Carilon. May 5 plato ka na sa harap mo, pero kukuha ka pa ng iba. Sasabihin sa'yo ng system, boss, ubusin mo muna yung nasa plato mo. At ito nga, mga Carilon, yung pang-apat naman, meron ka ng dating loan application na hindi mo nabayaran ng tama. Minsan, eto, totoo to. Akala natin nakalimutan na tayo ng tinalikuran natin. Pero parang nanay lang yan, Carilon. Naaalala pa rin yung ginawa mo noong isang taon. Ikaw nakamove on na sila, hindi pa rin. Kaya Carilon, kung meron kang mga dating loan na hindi nabayaran o sobrang delayed ka na, posible talaga itong makaapekto sa mga susunod mo pang application. So, maging maingat din tayo dito mga Carilon. Ingatan natin yung ating credentials. Kasi yung mga loan application na yan, tagni-tagni rin yan minsan mga Carilon. Nagche-check din sila talaga ng mga info natin. At ito naman yung pang-5 dahilan, malabo ang mga requirements. Yung selfie mo parang kuha, habang nasa loob ka ng aparador, hindi ka na makilala. Madilim, malabo, hindi makilala yung mukha. Kaya kahit ikaw hindi mo makikilala yung sarili mo sa picture. Kapag hindi malinaw, Carilon, yung requirements, mahihirapan silang i-verify yung account mo. Ito naman yung pang-6 mga Carilon, bagong SIM o bagong number. May ilang mga lenders kasi na mas kampante sila kapag nakikita nila na matagal nang ginagamit yung phone number. Parang mas trusted na sila ganun. Kasi mga Carilon, kapag kahapon mo lang binili yung SIM, tapos ngayon, mangungutang ka na agad. Parang first day mo pa lang sa trabaho, parang gusto mo nang mag-leave ng isang buwan or mag-cash advance. Kaya, nahihirapan silang i-verify or hindi pa naman matibay yung trust nila sa'yo. At ito naman yung pang-7 dahilan mga Carilon, sobrang taas ng hinihiram mo. Madalas or minsan or madalas, hindi tugma yung loan amount sa income mo. Halimbawa, yung income mo 10,000. Pero yung loan na gusto mo naman ay 80,000. Parang sumakay ka ng tricycle tapos gusto mong makarating ng ibang bansa. Hindi imposible pero medyo malabo. Ito naman yung dahilan number 8 natin mga Carilon, hindi ka pasok sa hanap nila. So, hindi ikaw yung target nila. Minsan, Carilon, wala ka naman talagang ginawang mali.
May mga loan app na may sarili talagang standard. Kasi minsan meron talaga silang target na age, target na trabaho, and target na income. Parang pag-ibig lang yan. Mabait ka, pero hindi ikaw yung type. So, hindi ka talaga mapipili. At ito naman yung number 9 na dahilan kung bakit tayo nade-decline. Kulang ang impormasyon sa ating application. Madalas kasi mga ka-loan, nagmamadali tayo. Click, next, click, next, click, next. Di ba ganun lang? Tapos, submit. Hindi man lang binasa o dinoble check yung isinubmit. Parang exam lang na gusto mong matapos agad or hinulaan ganyan. Pagkatapos, magtataka ka kung bakit ka decline or kung bakit ka bagsak. Maraming ganyan. At ito naman yung huli sa ating dahilan or yung pang number 10 na dahilan natin kung bakit ka nade-decline mga ka-loan. Minsan talaga, swertihan lang din. Ito ang totoo kasi may mga pagkakataon na halos pareho kayo ng kaibigan mo, ganyan. Parehong trabaho, parehong income, parehong lugar, pero siya na-approve. Tapos ikaw decline. Parang raffle draw lang mga ka-loan. Nandun ka, pero hindi ko yun nabunot. So, yan yan mga ka-loan, yung 10 dahilan. Tingnan nyo na, magmuni-muni na kayo dyan kasi baka meron kayong ginagawa dyan kung bakit kayo nade-decline. Kung paulit-ulit kang nade-decline sa mga loan application, huwag ka agad mawala ng pag-asa ka-loan. Baka kasi may mga detalye lang na kailangan mong ayusin. O baka hindi pa lang din talaga tugma yung profile mo sa hinahanap ng lender. At ka-loan, bago ka mag-download ng panibago ulit na loan application, siguraduhin mo munang naayos mo na yung mga posibleng dahilan na nabanggit natin para mas mataas yung tsansa na ma-approve ka na. Kaya mga ka-loan, comment mo naman dyan sa baba kung ilang beses ka na bang nag-apply at kung ilang beses ka na ring na-decline sa mga pinag-a-applyan mong loan application. Huwag ka nang mahiya ka-loan kasi pag nagustuhan natin yung comment mo ay pipili tayo at pwede kang manalo sa GCash. Kasi mga ka-loan, dito sa channel natin walang judgment. Lahat naman tayo ay dumadating talaga sa punto ng pangungutang at kinakapos. Syempre dito mga ka-loan, puro kwentuhan lang tayo at sama-sama rin tayo umaasa na sana ma-approve din tayo or kaya naman ay sama-sama tayo umaasa na makakaahon din tayo sa mga utang natin. Pero disclaimer lang mga ka-loan, itong video natin na to ay for educational purposes lamang or mga impormasyon at pagbabahagi lamang din ng aking experience at ng mga users na nababasa ko na base rin naman sa aking mga research. Hindi po ito isang financial advice ha. Mga ka-loan, mangutang tayo ng responsable at siguraduhin na kaya nating magbayad sa tamang oras. So yun lang mga ka-loan, maraming salamat sa panonood. Please like kung nakatulong sa inyo itong video natin. I-share nyo na rin para mas lumawak pa yung access ng video natin. I-share nyo na rin para mas marami pa tayong matulungan. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na yan and hit the notification bell para lagi kang updated sa upload natin. Magkita-kita tayo mga ka-loan sa susunod kong video and ang dalangin ko talaga ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang and iwasan natin yung tapal-tapal system. Yun lang and God bless you all. Bye!